puso, sama kayo sa biyahe ko. Ang paborito nating biyahero na si Drew Arellano, It's a good start. napakaraming ganap in life. Bukod sa pagiging haligi ng tahanan ng Casa Arellano, TV show host and celebrity, Sino kaya ang iba ba? atleta. Alam niyo ba isa rin siyang negosyante? Ang mga sports apparel na ito ang kanyang negosyo, ang Vamos. Ngayong umaga, kwentuhan session muna tayo with the uber kulit Papa Du. Kumusta na nga ba ang biyahe ng negosyo ni Drew? At paano nga ba niya nagagawa ang lahat ng ito? Kahit maraming ginagawa itong si Drew araw-araw, alam niyo bang maaga raw siyang natutulog gabi-gabi? 8 o'clock daw natutulog ka na talaga ba? Anong unang hirit ba? Ganun na pa rin? din. Ah, talaga? Ganun pa din. So, Bakit? ever since before I was a kid, maaga na ako natutulog, maaga din ako nagigising. Other people kasi, parang sleep for them, hindi priority. Ako kasi, I can't function properly kung Wala sa tulog. ay, nako, hindi talaga. Siguro nasanay ako na hindi ko gagalawin ng cellphone ko pagpasok ko sa kwarto. Pati pagpasok ko sa kwarto, yung kwarto ko na yon, walang TV. Oh, yes. Pagpasok ko doon, yung kwarto na yon, para sa tulog lang. Yun lang. Pag sinabi nating Drew, health ba? Buntis ka agad si Iya, ganun ba yun? Sorry. Athletic. Bakit meron ba mang plano isa Hindi, pa? wala. Health buff, athletic, di ba? Parang nagsimula yan sa sports muna eh. Wala pa akong Siyempre. anak niyan. You wanna utilize your body properly. So, training ka, tapos nun, sumama na lang dun sa training mindset and process na, uy, you know, naging manageable yung weight mo, and then I had to eat properly so that I can be faster, stronger. Alam mo yun, medyo dun pumunta yung mindset. But eventually, nung nagkaroon kami ng anak ni Iya, Yeah, the more. naisip namin, all the more. Siyempre, all the more. The more you wanna, live longer and you wanna show them, not just tell them, but show to them kung ano yung lifestyle namin para ma-adapt nila. Dahil malaking parte ng buhay ni Drew ang sports, kaya naman ito ang naging inspirasyon sa kanyang negosyo. Nagsimula kami ng business partner ko na si Javi. At that time, kasagsagan ng triathlon eh. So, very serious yung training namin. So, halos araw-araw kaming magkasama. So, one bicycle ride, naisip namin kung ano yung pwede nating magawang produkto na mabilis mabenta at affordable. So, naisip nga namin na kapag papasok sa isang running store or bike shop or whatever sports shop, for 395 pesos a pair, very affordable, pati magbabago na yung itsura mo, lalo na kapag magtatakbo ka or magsacycling ka. Sa socks kasi at that time, parang, yun nga, yung competition namin, mahal yung presyo. So, doon kami nagsimula. Naisip namin, Vamos yung brand. Uy, Vamos nga pala. Espanyol yung si Javi eh. Vamos kasi is let's go. Yeah. So parang, Vamos. Vamos. Hago, gusto ko yun, Vamos. Doon kami nagsimula, Vamos. Puhunan namin was 20K. Okay. That was our initial capital investment. 20K each. 20, so 40,000. 40,000 lang yan. Tapos piniikot lang namin yan. So, hinipe up lang namin sa social media. Kami lang nagpicture. Limited edition. Ayun. Dahil sa social media, Social media yung naging pinaka-main tool. absolutely. Yun yung parang main form of advertising namin. Hindi kayo nagkaroon ng physical store. Hindi namin naisip talaga magkaroon ng physical Why? store. Kasi para sa amin, una-muna, this is not our main business. Mas okay ng sideline lang to. Sideline lang. Tingnan natin kung lalaki. Success ang pagbebenta nila ng kanilang medyas at kumita sila ng malaki mula rito. Kaya nag-isip na rin sila ng mga iba pang produkto na pwedeng ibenta. And then eventually, na-involve na rin yung inyong mga asawa dito. Wala kami choice eh. Dala ka lang. No. Pero syempre kung mayroong mga sportswear for guys, of course, meron sa babae, di ba? Correct. Yung mga asawa din namin kasi nagtitraining din. Siyempre, So naisip namin na, uy, gawa naman kayo ng sarili nyo pang babae. Hindi naman namin alam kung ano yung nararamdaman nyo. Correct, oo. Wala naman kaming di ba? So, dun nagsimula yun. Sila magkakaibigan na rin ang nagsilbing modelo ng kanilang mga produkto. Ang negosyo nagsimula bilang sideline lang sana noon, 10 taon na ngayong Pebrero. May sarili ng warehouse at opisina ang Vamos. Mayroon na rin nagbebenta sa mall ng kanilang mga produkto.
Pero ang kanilang pangunahing paraan ng pagbebenta, online pa rin ha. At ngayon, hindi lang pang lalaki o babae ang mga ibinebenta nila. Meron na rin pang bata. We just keep on creating, I guess, new products. Like for example, isip namin, gawa tayo ng affordable shades na magandang grip. Kaya, if you can see, you can actually run using these because nga, nakakabit pa rin siya. So it's not your typical sports shades na na pag ganun. So at least it's still very stylish. Tapos dun, because it's, 750 pesos. So iniisip ng mga kaibigan ko na bumibili ng mamahalin, hindi na ako bibili ng mamahalin dahil kung nawawala ko yung mga shades ko, di ito at least. Kino-consider nyo rin yung affordability ng product? 100%. So we want to make cool, reliable, yet affordable products. Diba, we have to assume that yung demographic ng Vamos very wide. Natutuwa nga kami kung minsan kapag makakita kami ng, like as high as a CEO of a huge multi-level, a huge international company wearing our brands. And then at the same time, si Kuya Guard, dahil gusto niyang gumastos ng sombrero na 495 pesos, kaya niyang gawin. So, yun yung range, yun yung width ng market namin, kaya natutuwa kami. So, ano mabibigay mong tips doon sa mga kababayan natin na planning to put up business, whatever kind of business? Ala, sa laki ng investment, sa trust din yan ng partner mo. How you guys work together. Malaking bagay yun sa negosyo. Sobra. Lahat ng mga way bills, kami gumawa lahat yan. Gabi-gabi. Paano mo ba ginagawa yung work-life balance? Buti, hindi nila alam meron akong twin brother. So, kuminsan. Meron ba? Teka lang, baka lang hindi ko alam. Ako, I've always believed in working smart, not working hard. That's why yung priority ko is time. Very ka particular ka sa time. Pag call time ko, 11 o'clock or You have whatever. to be Or there. 5 a.m., nandun na ako bago mag 5 a.m. I mean, Yeah. for me, yun nga, time is my currency. Pati, there's nothing like, giving yourself to the kids. Alam nila nandyan ka. Laking bagay yan kasi binigyan ako ng oras ng tatay ko just being there. And I think it's natural for me to, give the same time that my dad gave to me. Paano ba babalansehin ang lahat? You're working and meron kang business, Hindi ko alam kasi athletic ka, like Drew. if you have a proper routine, proper sleep, training regimen, what you eat, simplicity of life, mababaw akong tao Alam mo naman ako, maliit na bagay, matatawa na ako. Humor plays a very important part, I guess. Kami na mag-asawa, di ba? Medyo. So don't take things too seriously then, I guess. Sulitin ang biyahe, yan ang madalas na payo ni Drew sa kanyang manonood. Pero hindi lang pala sa pamamasyal ito ginagawa ni Drew. Dahil maging sa kanyang buhay, sulit na sulit din ang bawat oras niya sa pamilya, trabaho, hobbies, at maging sa kanyang negosyo.